Omega sa panimula ng ating laban? Right now, feeling ko yung Bruno nasa same stage as he was during the M6 World Championship. Siguro less powerful, pero kaya na niyang Welcome to pumalag the Mobile moment na meron na Legends. siyang Hasclaws as well as Berserker's Fury. So yun yung power spike na kailangan abangan dito ng AP Bren bago sila subukan makipagsalpukan. And especially considering na in terms of range, equal lang yung Granger and Bruno. Alam mo, wino-worry ko lang dito, no, yung crowd control na meron ang AP Bren. Medyo may kabitinan lamang. Yan, yes. ang dami nilang damage dito kung iisipin mo. Yeah. Pero kung titingnan mo kasi Keke-dot para lang. sa Smart Omega, ang dami nila. May yung Deadly Grasp. Yung layering. Layer, di ba? Oo nga, kahit nga yung kahit nga yung Suyo pwede mong gamitin. Exactly, pang Na pang stun. crowd control, tapos meron pa sila pang face check with the Death Sonata, even Rhapsody. Yep. Dito ni Jom. So, for AP Bren, siguro ang pwede lang sagot dito ay bigla ang ultimate din or bigla ang sipa nga pag ginaya yung kay Super Yoshi. Oo, yun yung magmamatter lalo na sa early stages of the game. Kailangan magamit ni Keke-dot yung kanyang ejector play. Interestingly enough, nakagamit siya ng concussive blast instead of the focusing mark na kanina ay ginamit ni JP. Pambibili siguro ng clear wave yung Wave, yeah. goal nila. Pero yung tier 1 talent niya, parang Firmness. normally kasi nakikita natin Thrill. is naka-thrill di ba? Yeah. So additional damage. So ang goal lang nila dito ay Pakunat. mag-soak up ng damage kasi nga naman ang nakita natin sa early game, mataas talaga para dito sa Smart Omega Tsaka sila mala for Protect 1. Oo. Kaya Shizu sila umaasa na damage pagdating sa late oo. game. Tapos si James Fox yung panggulo, parang pang linis nung play. So, tingnan natin kung magiging effective yan. So, para dito sa ating laban, importante naman pagkuha ng mga objective. Pero kita natin na Smart Omega sila yung nauuna pagdating sa objective na yon. At magsuswan na nga yung ating turtle. So, kay Kedat, sabi natin, kailangan magkaroon ng hep-hep-hooray play. Para buong araw tayo nag-hep-hep-hooray. Kaya nga eh. Oo nga Tsaka ngayon may mga pag-abante na kagad na ginagawa din si Luis. Kalahati yung buhay ng Pagong. Ngayon si James Bang, iniwanan niya muna yung kanyang purple buff. Nagamit na rin niya yung electrifying beats. James Bang si makakuha nung Pagong na yun. Buhay. Dorio, critical ang kanyang buhay. Habol na pa rin si Niger. Then first blood ay mapupunta sa AP Bren. Ngayon si Luis nakapag-split na. Sino ang kanyang sasaniban? Wala na nga at aatras na ang Smart Omega. Okay, first blood para rin sa AP Bren. Napaganda nung layering of skills dito. Nung time na yon and Omega medyo crucial ang Yes. pagkakakuha. Tama ba kay Atoryu? Sobrang worth it nung pagkakakuha ng AP Bren doon sa unang Pagong kasi napaflicker din nila si Super Yoshi, napabagsak pa nila si Andoryu. So at this point in time, AP Bren has the lead although sobrang liit nito. Pero in a way, ito yung makakapagpabagal doon sa pathing ni Andoryu. Okay, so kung lead man ngayon ng AP Bren pagdating doon sa gold natin and even kills, pagdating naman sa ating community prediction, Grabe. lamang ang Smart Omega 70%. Ilang percent ngayon nasa AP Bren? 30%. 30. Para makompleto yung 100%. So ngayon makita din natin in terms of BPI gold difference, actually medyo magkalapit naman. Talagang doon lang pagdating sa jungle nagkaroon ng difference. Oo. At this point in time, maganda yung pagkaka-rush dito ni Dare ng Dreadnought Armor just so that he could go up against the damage dealers of OMG. Kaya lang magic damage yung katapat niya eh. Okay, ngayon si Super Yoshi at ang tatapatan ng AP Bren, ikalawang kill na makukuha dito ng AP Bren. At medyo nagiging, kumbaga nagmamadali ang AP Bren na pigilan ang plano ng Smart Omega na makuha ng maagang power Oh, spike. narinig kasi nila tayo kanina eh. Sabi parang sanay daw, parang naging strategy na talaga or identity ng Smart Omega yung mga late, Late game. Kahit yung average, 18 minutes, parang ang gusto yata dito nila Kedat, wag paabutin Oo. ng 18 minutes. Oh, di ba? Naka-ready agad. Ayun, excited Excited na naman, na no? robot. Para naka-ready agad. So, ganun dapat ang sagot din ng Omega. Pag pinabilis, dapat mas mabilis. Okay, Super Yoshi dito ay umaamba. Sisipain na nga kagad. Itong si Der, James Banks with the turtle. Buhay pa rin itong si Der. Grabe naman, napakaliksi naman. Nagamit actually yung kanyang flicker doon. Pero gusto pa nila ng isa. Si Super Yoshi magiging target. Shun po pa atras. And Makonachi. Jit Kundo.
And kakalma muna ngayon ang AP Bren. Oo, Makonachi. Parang ano to for Omega ngayon, nagiging struggle nila is kung paano mag-burst Yeah. ng mga players against AP Bren. Right now, nakikita natin na gumagawa naman ng plays yung Omega. It just so happens na doon sa play na ginawa nila in that turtle pit, ang nangyari ay nag-buy time lang technically si Der. Kasi pagkapasok niya ng bush, nabuhay na ulit siya. Tapos flicker lang yung nawala sa kanya. Pero nakuha nila yung turtle. Alam mo kasi parang gamay na gamay din talaga ni James Banks tong hero na to eh. Oo. Ito yung mga hero na bagay sa The Man with a Million Moves. Correct. Ang daming dash yan Ang daming dash niyan eh. Yan pala yung mga gusto niya. Pero ngayon, against Omega, medyo nag-aaral siya ng mga bagong moves. Para pwedeng dumiretso, single, double. And for Andorio naman, kailangan niya maging matataga. At the pillar of the bagong barangay. Okay, ngayon, bagong pagsugod din ang plano. Pero may sipa din, nagagawa ni Super Yoshi. Si Der ang kanyang napili doon. Ngayon naman, si Super Yoshi, delikado din. Keke daw with the kill. Nakipagsabayan na dito Ayun ang si AP James Bren. Banks. James Banks sa may bandalikuran. Nagamit din niya kagad yung kanyang ultimate. At nababara ni Luis. Yung mga beats ng electrifying beats. Grabe si James Banks dito. At habang nangyayari yun, sumira din ang Torres sa baba. Si Kuya Shizo. Tapos ngayon magta-transition pa si James Panks towards that top lane. Sobrang gusto ko lang i-commend yung ginawa doon ni James Panks na kung saan nagpa-stacks na siya nung kanyang electrifying beats by using the second skill. And with that, nung lumapit na siya towards Luis and Okir, kinasa na lang niya yung kanyang ultimate, which is the burst damage. Ay, naku! Okay, speaking of burst! Super Yoshi, napalalim. O ano tawag sa concert? Ano ngayon, mosh pit? Mosh pit Mosh eh. May pit. mosh pit Oo, ang parang naganap may eh. mosh pit na naganap. may mosh pit kay Super Yoshi. So, naging effective ngayon for AP Bren. Yung kanilang play, parang lahat nung madadaanan dito ni Kekedot, pag automatic naka-ejector, diretso na agad. And syempre, kudos sa kanilang back-up na ginagawa. And dahil dyan, isang malinis na bagong para sa AP Bren. 3K gold din para sa kanila. And yung 3,000 gold lead ay sila din ang nakakuha ng 3 objectives earlier on into the match, which means yung capability ng isang Bruno na mag-dish out ng damage. Kanina binabanggit nyo yung 1-4-4 na rotation na ginagawa ng AP Bren ay now kaya na ni Shizu makipagbakbakan sa mga kalaban. Ayun o, si Shizu nga, para Dala. sabi niya, pre, Torre lang muna kalaban ko, pre. Okay na. Grabe, hindi nakapag-react ang Smart Omega. Medyo bitin. Ata Sakit yung din. oras. Nakakainin ito. Luis, kailangan umatras. Habang Super Yoshi, nag-aantay ng pagkakataon para sumipa. Naku, Pero nagagala hahabol naman na siya. dito na Ay! para si James Banks. Pero buhay pa rin. Nag-defy. Minsan nagamit na nga rin niya. Kasabay ng mga Redem. Grabe yun. Napanood kasi nila nila Der at saka nila James Banks yung nangyari. Doon yun eh. Yun na. Yung kay Super Yoshi, sabi niya, ay dito dumaan si Super Yoshi. Hindi ko pa dadaanin dyan ngayon. And ang ganda ng ginawa doon ni James Panks only because inantay niya yung Way of the Dragon bago niya kinasa yung kanyang electrifying beats. Hindi na kagaya ng electrifying beats dati, yung electrifying beats ngayon na kung saan kapag kinast mo ay may purify/cleanse mechanic all throughout the duration. Ngayon, yung first cast mo, doon na lang magpaproc yung purify ng electrifying beats. So, nakapagwala pa siya and nakapagka siya ng first skill and that gave him a movement speed para mahabol yung mga kalaban. Grabe, palo yung AP Bren. Bumili pa ng roam boots. So, magsasanib-sanib puwersa na to. Yeah. Very minimal lang naman yung gold with the roam boots na pag sa assist. Pero ibig sabihin, Meron pa din. ready na sila. Ready na kami, nakasapatos na kami. Oo. 8 minutes na rin naman eh. So, yun naman yung magiging timer no, para doon sa mga roam boots na yun. Pero speaking of Roma, ang ganda ng pag-roam na palagi ni Kekedot. Lagi siyang nakakahuli ng mga targets. No? Kaibahan na doon sa ilang mga performance na nakita natin sa isang Jawhead. Ito sobrang agresibo. Para bang napag-usapan na nila, okay, sige, ibalik mo yung naging performance mo against sa Aurora Gaming nung gumagamit ka Burstable? nung ganito. Oh, eto, nag-aabang. Nagre-ready yung tech. Diretso mosh pit. Naku, diretso na nga rin lang yung Lord na iyon. Mabilisan lamang Sipa. para sa AB Pre. Pero ilalaban na nga rin dito yung Smart Oh, no. Omega. Sumunod na Aray! natin buhay. Pero ang bilis! Natuna mula kay James Pangs. Naglabas muna ng mga daan-daang Andorio. mga moves doon. Pero si Andorio, kita nila, Der ay nandun din. Pwedeng hampasan-pasin ito. Kekedot naghahanap. Sinalubong. Ang magiging target niya habang si James Pangs lumalalim na nga. Wala nang pakialam sa mga galaw dito ng Smart Omega. Grabe to. Oo, 7-1 AP Bren
6K gold lead, tapos makakasira pa ng Torre dito sa may gitna. So all over the place ngayon ang mga players ng AP Bren. Parang kung Omega ngayon, paano sila dedepensa ngayon? Kailangan lang nilang i-ensure na mabubuhay si Jom and Andoryu. Sila yung mga main damage dealers in defending the first Lord Siege. Meron na ding Malefic Gun na nabuo si Shizu. And ito na yung, kumbaga ito na yung trinity ng Bruno right now. And the moment that he has this, kaya na niya makipagbalagbagan on a safer distance, ensuring na hindi siya mahuhuli. I-add mo pa na naka-purify siya. Oh, wala pa pala Malefic Gun kanina, gano'n na agad kasakit. Oo. Di ba? Paano pa ngayon? So, nakikita kasi na natin yung difference in terms of the levels. So, magiging malaki talaga ang diferensya pagdating sa damage. Pero slowly, tinatry dito mag-push ng AP Bren. Again, ang storyline natin dito ay ang bounce back battle. For Omega, may potential kaya sila mag-bounce back for this game kasi ganun din yung naging storya nung match 1 natin. Pero grabe na ang damage ng AP Bren talaga. Ibang klase, no? Speaking of bounce back, si Der at saka si Kekidot, ready rin sila dun sa mga bounce back nila. Remember, pinapamalas nila ngayon yung veterancy na meron ang kanilang kubunan to lead. Yeah. Itong young guns ng AP Bren, nagre-reflect dito sa laro ngayon. Definitely, nakikita din natin, no, na talagang sila yung nasa, umpisa ng laban. Sila yung lagi nagsisimula na humawak ng tenga ng kalaban. Tapos back up na lang yung mga kakampi nila. And alam mo, napansin ko, no, sa laban na to, yung Bruno and yung Malefic Gun in general, sobrang laki ng nerf. Kasi naalala ko before, nung M6 pa, umaabot yung dulo ng range ng Malefic Gun dun sa, hindi ka naabot ng torre. Ako parang aabutan nga si Super Yoshi ng mabilisan lang. Medyo sumablay yung flicker at pinakahuling sa back ng Jeet Kundo doon. At siya ay na-punish ng mabilisan. 8-1 ang ating score. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng Smart Omega na magiging sagot. Oo, medyo struggling talaga sila dito gumawa ng play. That is the 6th death para dito kay Super Yoshi. Tapos mayroon pang nakabili ng Nako. Blood Wings sa sa AP Bren. Parang lahat ng mga pwede mong kapitan. Nandyan Kung na. ikaw ang parte ng barangay, kailangan mong kapitan. Di ba? Kahit nga yung yung holy defense. Ayan na. Ayun na naman, Moshpit! Nakapitan na naman habang split-split ay napindot Flicker. kagad ni Luis plus yung flicker. So may mga kits kagad na nag-spend ang Smart Omega dito at ready na ang AP Bren na simulan itong lore na ito. Okay, tinan natin kung ipipilit ba ng Omega na mag-contest dahil hindi na sila nakapwesto. Kalahati na buhay ng Lord. Meron vision pa kay Kekidot. And even for Der, ay nandyan siya. Naku, sino ang babato? Babato! Ngayon ay hindi na kailangan ibato si Super Yoshi kasi Hala. pang-pito. 7th death ni Super Yoshi, ladies and gentlemen. Nahihirapan sila sa mga setup. Oo, 9-1. 9-1 para dito sa ating 12-minute game time. And the thing about this, what AP Bren has been doing ay same siya sa concept na kailangan nyo lang bigyan ng bigyan kung sino man yung gagawa ng play sa kalaban. Because aside from Super Yoshi, wala naman ng that capable in setting up a team fight other than him, di ba? Na kapag siya yung nagsimula, baback up lang yung the rest of OMG. And kapag wala na siya, mahihirapan na silang gumawa ng play. Okay, so tingnan na natin ngayon kung makakagawa ba ng play ang Smart Omega. May Lord, ang AP Bren doon sa may bottom lane. So momentum sabi natin nasa Omega pero napakaganda ng gising ngayon. Nilaman with a million moves. Ako, ready na sila dito bumasag at matagumpay ang pagbasag ng Torres sa may bandang ibaba. Shizu and there ay nandito din. Shop skirt, pwede niya gamitin kagad yung Eternal Ayun, Guard. Pero bato! pumasok na si Ege doon, nandun na yung Eternal Guard. At nagsabaya na ng Eternal Guard. Super Yoshi kailangan umatras. Split with the Samuel ay nagamit na dito ni Luis. Matagumpay ang pagdepensa ng Smart Omega. Pero nasiraan sila ng Torre doon sa may bottom lane. Middle lane yata pwede yata kuhanin. Meron pa conceal. Si Der naka-ready. Shop skirt as well. So Omega ngayon nakikita na natin yung mga bala from Joma. Ito mga ganito mga na-extend na laban, madami na ako napanood eh. Oo. Na medyo Today. pwedeng mabaliktad pa eh. 13 minutes pa lang kasi 18 minutes ang inaantay natin. Kaya nga ngayon, Joma has enough items already. I think more than enough na yung items na meron siya. He has Malefic Roar. Meron din siyang Hunter Strike as well as the Sky Piercer. So, right now, feeling ko pwede na talagang maghanap ng gulo yung OMG na hindi na lang sila magiging passive and magre-react sa ginagawa ng AP Bren. Oh, so sinasabi mo ba dito na parang biglang surprise sipa? Yes! Kanina kasi medyo lumagpas eh. Medyo lumagpas, nag-warm up pa.
Nag-warm up pa ng Sumipa, hamstring. oo. Oo, medyo na-stretch ang hamstring Nagsistretching. kanina. Stretching daw muna si Super Yoshi. So there is still potential for Omega. Now, AP Bren naman talagang pinapaliit nila dito yung mapa ng kalaban nila. Oo nga eh. Tsaka gusto ko lang balikan yung sinasabi ni Auntie. Ngayon, available na Blade of Despair para dun sa dalawang damage dealer nila, which is dito kay Andoryu and kay Jome. So, mag-e-expect tayo ng mas mataas na damage na maibibigay nitong mga heroes na nabanggit natin kanina. Pero AP Bren, kinakalmahan lang nila, inaantay lang nila yung Lord na mabuhay in a few kasi 9 seconds na lang naman na yan. Pero namatahan na kagad nila na Oo. nandito sa Ayan may na. left side ng kanilang mapa, ha? Ayan na. Speaking of, may flicker nga ni. Yung yung Cho. Cho. May flicker yung Cho, may flicker na rin si Kekedat. So pagalingan na lang to sumipa. Or hindi pala, magbuhat yung isa. Pagalingan na lang mag-set up play para dito sa ating Peppuray. mga players. Tsaka Peppuray, lahat na mosh pit. So reset muna sa Lord. Op. Kakapitan at hahawakan ng AP Bren at hindi pa papasukin ng Omega. Ayaw nila papasukin talaga. And James Bay, nakuha na kagad yung Lord na yon. Ngayon, laban na si KK doon. Sabi ni Der, sige na, ilaban na nga ni. Ngayon sabay split-split naman mula kay Luis. Atras muna dito ang Smart Omega. Sabi nila, sige, ilaban na lang natin under the base. Oo, Lord nga ni. Dito sa AP Bren. Oo nga, Nick. Ready na silang magkaon. Oo. Kaya nga ngayon, for AP Bren, this second Lord Siege, third na pala na Lord Siege ay something na pwede na nilang gamitin to the fullest extent kasi wala na ang mga inhibitor turret. Isa na lang ang natitira sa koponan ng OMG. Bibigay yung Tori sa may gitna. Merong Lord nga na bit-bit. Hala. Ang AP Bren. Merong set up play for Kekedat. Merong shoot pa for Super Yoshi. Okay, nagamit na kagad Eternal Guard habang si Luis kailangan matras pero inabol pa rin siya doon ni Der. Flicker rin nagamit na rin Der. Pop yung immortality ngayon si KK doon ay matras na nga rin lang. Hindi siya tinamaan ng mga Buhay! bala mula dito kay Jome. Ngayon ay mababasag at mapapatay yung Lord na kasama ng AP Bren pero yung Tori sa gitna nakuha din. Oo, parang every time nagkakaroon ng ng kuhang objective yung AP Bren dito, medyo buwis buhay talaga, no? So, totoo yung sinasabi dito ni Auntie Anare, even you, na for Omega dito, nagkakaroon na sila ng damage. Yeah. Yup. AP Bren ngayon, medyo kailangan nilang tapusin Kalma. na ang laban dahil nakaka-stocks si Big J. Yeah, and at this point in time na Rose Gold Meteor na lang ang kukumpleto sa gamit na meron si Big J, medyo katakot-takot na damage output ang panggagalingan ng mga bala nitong si Jome, considering na hindi pa siya namamatay buong game. Naku, may habulan na naman dito. Oo. Nagsisimula na naman si Der at saka si KK doon. Dito na naman eh. Oo, parang nanonood tayo ng animated na tagu-taguan. Ano ba? Maliwanag ang buwan. Maliwanag ang mapa para dito sa ating dalawang koponan. So definitely for Omega, ganito talaga yung gagawin nila. Parang naniniwala na talaga ako na identity ng Omega ang Omega late timers. gamers, ang Omega timers. It's now 17 minutes. Almost 18 minutes. Kuha pa. At Kuha yan pa. ang average ng kanilang mga laban this season. Naku, ang sakit na rin ni Shizu dito. Kailangan mag-ingal ng Smart Omega. Again, KK Dot at si Der. Kumbaga parang ang tawag sa playstyle na pinapamalas nila ngayon, wag ang prinsesa ko playstyle eh. Oo nga, wag! Protect! Wag ang prinsesa ko, parang ganun sila eh. Protektadong todo itong si Shizu, James Pangas, and even Shobskirt na nagkakaroon ng pagkakataon ng AP Bren na makapag-preheat lang. Oo. And Smart Omega nahihirapang kumbaga talunan yung mga bakod na ilalagay dito ng AP Bren. And sobrang crucial nitong susunod na Lord kasi this is the evolved Lord. Ito na yung Lord na may kidlat at medyo makunat na Oo. ang kanyang buhay. So definitely for OMG, kailangan nilang humanap ng butas to be able to contest. Oh, parang ano to? Parang sa mga sastre Ano yun? at mga mananahe. Ano to? Para kang pumapasok sa butas ng Karayom! Ganyan na ganyan ang nararamdaman ngayon ng Omega dahil nakita na nga natin ang Evolved Lord. Pwede silang gumawa ng play anytime. Even Luis na nakaredy na Super Yoshi. Sino Ayan sinipa na. niya? Okay. Sinipa na nga kagad, nagamit ng Eternal Guard, pero may mga Luis. immortality pa yan. Si KK Dot ay kailangan umatras. Si Luis ay nagamit na rin yung kanyang Ala split! ka. Pero tinunaw kagad siya ni The Man with a Million Boobs. Habang si Dera magiging target nila dito, pero available pa yung immortality at trust mo Boy, ni si Super Der! Yoshi. Hindi ka na siya dito mamatay, pero hindi tumama yung mga bala mula dito kay Jome. Dire-diretso sila, may soft reset na gagawin si Shizu. Siya ang hawak ng Lord. Okay.
patay din si Luis. Kompleto naman ang player sa AP Bren. Retry check, kompleto din. Yung gitna. Parehas na may retry. Nakita, -1 pa. -1 ngayon. So may information na si Super Yoshi ay dumedepensa ngayon for Omega. Pero tingnan natin kung itutuloy nga ba dalawa talaga ng ating mga Hala. players. Lima yan, okay na pa-vertical na nga rin itong si Andori, nagamit yung Eternal Guard. Pero makakago ba siya? Hindi, si Shizu na nakakuha ng Lord na yun. Ano ang rundown na gagawin ng Smart Omega? Lalabang ba sila? Hindi. Iatras nila ito, aantay nila na mabubuhay na rin naman si Luis in a few. Pero mahirap ito para sa Smart Omega. Tingin ko yun din talaga yung difficulty, no? Kapag maagang napatay yung XP laner mo, wala kang pang vision check dun sa Lord. Yun yung nahirapang gawin ng OMG. Kaya nga ngayon, free na napunta yun sa kamay ng AP Bren. Oo, parang mahirap din kung hindi nila dinepensahan yung minion eh. Yung kanina yung Endable. wave. Pero tingnan natin kung endable na ba para dito sa AP Bren as they will try to push against Omega. Yung barangay, kapit lang talaga sa base para dumepensa. Ang Sabo 4 ay nagamit na nga rin. At ibinato na agad si Luis mula sa immortality doon. Si James Max nagamit na rin kanyang ultimate pero Shizu free hit Wow! lang. Nakakadalawa na. Magiging tatlo ba? Pero sabi niya hindi. Base na agad natin to. At ang mga base ang makakakuha ng game number 1. Malinis na trabaho para dito sa The Man with a Million Moves kasama ang kanyang mga kakampi. AP Bren, kitang-kita natin